Nasunog ang hindi bababa sa 20 commercial stall sa bahagi ng Regalado Highway sa Quezon City mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Sa isang video, makikita ang paglabas ng ilang empleyado na nagtamo ng mga paso sa katawan. Isinugod po sila sa katapat na ospital. 4 ang naitalang sugatan. Tumagal ang sunog ng 30 minuto bago ito naapula ng nasa 20 truck ng bombero. Iniimbestigahan na ng BFP ang saninang apo at kabuuang halaga ng pinsala. Nagpahayag po ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos kay Senador Francis Cheese Escudero bilang bagong Senate President. Pumalit sa naturang posisyon si Escudero matapos mag-resign kahapon ni Senador Juan Miguel Zubiri. Sa kanyang post sa X, sinabi ng Pangulo na napatunayan ni Escudero na isa siyang distinguished leader sa pamamagitan ng kanyang track record at commitment sa public service. Susundan daw ni Escudero ang anyay commendable tenure ni Senador Juan Miguel Zubiri. Kumpiyansa raw ang Pangulo na magpapatuloy ang Senado sa pagbibigay prioridad sa mga batas patungo sa bagong Pilipinas sa ilalim ni Escudero. Binati rin ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkatalaga kay Escudero sa posisyon. Umaasa raw si Romualdez sa bagong relasyon ng Senado at Kamara para masolusyonan ang mga hamon na hinaharap ng Pilipinas. Inamin ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na may mga personalidad siyang hindi sinunod bago ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Halos 2 taon mula nang maupong Senate President noong July 2022, nagbitiw sa posisyon si Senador Juan Miguel Zubiri. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Nagbitiw din sa pwesto ang mga may hawak na posisyon sa liderato ng Senado, gayon din sa mga komite. Magiging independent senator daw si Zubiri at nangakong tutulong sa bagong liderato ng Senado. Nagbabantayan po kami nung weekend and medyo masama ang loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, "We're with you, full support po kami. Kami po ay, 100% sa iyo." Wala pang isang araw, wala lang nagawa. Ang hirap talaga maging politiko. Palagay ni Zubiri, nagsimula sa usapin ng charter change, lalo lang daw ito tumindi dahil sa PIDEA leaks hearings. People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Dyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. At mahirap dahil ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming. Hindi diretsahang sinagot ni Zubiri nang tanungin sa panayam ng 24 oras kung sino ang mga makapangyarihan na hindi niya raw sinunod. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Very influential people siguro nagtampu sa akin. Lalo-lalo na itong ang balita sa akin, marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampu sa akin na bakit ko daw tinuloy ang hearing. When you say powers that be, are you referring to the President, to the First Lady? I don't want to make guesses, but people that are influential enough to secure the votes. Alam mo, nung Sabado, ang dami nagte-text sa akin, may suporta, full support. Pagkatapos ng 24 oras po, paggising ko, di na sumasagot sa akin. Kaya, alam mo, medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito. Does the President still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Pakiramdam daw ni Zubiri na pagitnaan siya ng mga nag-uumpugang grupo. Dati na niyang nabanggit ang hinanakit daw sa kanya ng iba't ibang grupo sa pagtinig sa Senado tungkol sa PIDEA leaks noong May 13. Galit sa akin yung Duterte Group dahil nagpalabas po tayo ng warrant of arrest against Pastor Kibuloy. Tapos, galit din yung Marcos Group sa akin, yung mga loyalists, dahil daw pinayagan kita mag-hearing na yung araw na ito. Kasunod ng pagbibitiw ni Zubiri, ni-nominate si Senador Cheese Escudero bilang bagong Senate President. At dahil walang ibang nominado, panalo si Escudero by acclamation. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang bagong Senate President pro tempore at si Senador Francis Tolentino ang bagong Majority Leader. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud. Walang may team
walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. Sabi ni Zubiri, sana wag magpa-pressure ang bagong liderato at panatilihing independent ang Senado. Pagdating naman daw sa issue ng Chacha, Goodbye, Chacha. Nag-resign na si Chani Angara. Nag-resign na po siya. Wala na. We had to cancel, or it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Escudero anti-Chacha. So, di ba? Openly is anti-Chacha. So, I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Meron ba ngayon? Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, muling nagprotesta ang ilang transport groups para hilingin na ibasura ang anilay na pipintong jeepney phase-out sa ilalim ng PUV Modernization Program. At live mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pasado alas 8 ng umaga nang magsadya dito sa may IDP Road sa tapat mismo ng entrada ng House of Representatives ang grupong Piston at Manibela. Kaugnay ito ng patuloy na pagdinig ng House Committee on Transportation patungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Nais ng grupo na marinig ang kanilang hiling na mabasura na ang anilay na pipintong phase-out at mapayagan pa rin silang makapamasada. Ito'y kahit di sila nakapag-consolidate ng kanilang mga jeep. Punsod ng ginagawa nilang programa dito sa may labas ng Kongreso, nasasakop na nila ang halos 2 lane ng IDP Road, partikular yung papunta sa direksyon ng Commonwealth Avenue, dahilan para bahagyang maantala ang biyahe ng mga sakyang nanggagaling ng San Mateo Batasan Road. May mga nakaantabay naman na puwersa ng pulisya rito. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Lumapit pa sa 58 pesos ang halaga ng kada dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 57 pesos and 90 centavos kada dolyar. Yan na po ang pinakamahinang palit ng piso sa dolyar sa loob ng 18 buwan o mula noong November 2022. Magandang balita man ito para sa mga nakatatanggap ng padala o sweldong dolyar. Posible namang magpamahal ito sa mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa tulad ng langis. Nauna lang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lumalakas ang dolyar at hindi lang ang Philippine Peso ang humihina laban sa dolyar, kundi pati ang ibang currencies. Happy Tuesday mga mare at pare! Officially moving on na nga ba si Dominic Roque matapos ang breakup nila ni Kapuso actress Bea Alonzo? I'm okay. Yeah, I'm happy actually. Yeah. Yeah? Okay naman. Everything's okay. Yan ang matipid pero all smiles na sagot ng aktor nang kumustahin siya sa isang event sa Taguig. Chika ni Dom, busy siya ngayon sa negosyo at sa paggawa ng contents para sa social media. Pero nang tanungin ulit kung everything is hopeless na ba sa kanyang love life, mantamis ng ngiti lang ang sagot dyan ni Dom. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.